Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So by the way guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading, and kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. And guys, sa mga interested pala sa ating private reading, nasa description box below lang po yung link. Message lang po kayo, okay? So, by the way guys, mag-comment na rin po kayo dyan sa mga gustong mapasama sa ating full moon manifestation. So, bago tayo guys mag-start sa ating reading, i-cleanse ko muna yung ambience natin, yung paligid, and yung ating mga card. Okay. Okay. So, start na tayo sa ating reading. Kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading. Okay. So guys, meron tayong judgment, self-evaluation, awakening, and forgiveness. Okay. So guys, ito ha, naninimbang yung puso mo at saka yung utak mo. Nandun ka sa point na parang sinasabi na gusto magpatawad pero parang hindi, no? Nandun sa point na parang gusto magpatawad na parang may galit ka pa sa taong to. Parang iba rito guys, tinatry nyo guys na unawain yung sitwasyon. Tinatry nyo na maintindihan kung ano yung nangyayari ngayon sa connection nyo ng person mo. And matindi ata yung ginawa sa inyo guys eh. Kasi parang ang tagal mag-recover nung iba sa inyo. Tignan mo, may ano dito. Oh. May, ano ba to, libingan. So ito kasi guys is ending and new beginning. Sabi nga nila guys, sasabihin ko lang sa inyo guys ha. Sabi nga nila, minsan, hindi naman talaga natin totally kailangan yung mga taong positive, no? Minsan kailangan din natin ng mga negative na tao, yung mga taong sasaktan tayo, para ma-heal natin yung sarili natin. Para ma-discover natin kung sino ba talaga tayo in the near future. Kasi minsan, sila yung nagli-lead na mas kailangan yung patunayan yung sarili nyo. Na parang sila yung nagpo-push na kailangan may patunayan ka, na may kailangan patunayan mo sa sarili mo, hindi lang sa person na to. Okay? So, mainam din talaga, no? Kasi tingnan mo ha, yung energy mo rito is new beginning eh. Kumbaga, after nito, mas nakikita kita na someone na mas productive, mas nagpo-focus sa kung ano man yung pwedeng mangyari in the near future. Okay? Hindi to magtatagal, like, hindi magtatagal itong nararamdaman mo na to na nasasaktan ka ngayon, nahirapan ka mag-recover, mas nakikita kita na malalampasan mo to eh. Ngayon kasi naninimbang ka na eh. Okay? May mga nag-iisip na rito na parang hindi na tama yung mga nagaganap dun sa relasyon. Tingnan natin. Kanina po itong love reading. Meron tayong 3 of coins, collaboration, focus, effort, common goals. So guys, 3 of pentacles. Ito nga guys, collaboration. Kumbaga nandun sa point na parang hindi mo siya nakikita na someone na nag-effort or hindi same energy yung nakukuha mo sa person mo, no? Kaya medyo naninimbang ka rito na parang may kulang. Like kung ikaw yung bigay ng bigay, hindi mo maramdaman dito sa taong to na ganun din yung kaya niyang gawin para sa inyong dalawa, no? And, ikaw kasi nakapokus ka dun sa relationship na parang kung ano pa yung kaya, kung ano pa yung mga dapat gawin, and expansion doon sa relasyon. Okay? Though may goal kayo parehas, pero mas nakikita mo na parang ikaw yung mas nag-e-effort na makuha yung goal na yon. Maraming pangarap yung person mo, pero mas nakikita ko na mas ikaw yung may, may action, okay? Mataas yung ambisyon niya, pero ikaw yung bubuo nung mga pangarap na yon.
So, nakikita ko rito. So, I think guys, given, no? What I mean, valid yung reason mo kung talagang ikaw ay nawalan na ng pagmamahal dito sa taong to. Mas nakikita kita na someone na parang hindi na tama or nakikita mo na parang napapariwara tong taong to. So, sino ba naman ang may gusto na mapasama sa pariwara, no? And may ibang tao na kayang pagtiyagaan yung ganon, no? Sobrang martyr yun. Like, parang wala nang ibang magmamahal sa kanila kundi yung taong yon na paulit-ulit silang sinasaktan. Okay, sige, tignan pa natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Okay, so meron tayong King of Coins, grounded, successful, business, and empire. So guys, ito ha, may plano atang pasukin itong person mo sa career niya, no? Feeling ko magaling naman yung person mo pagdating sa, sa mga ganito. Sa mga collaboration, and sa pag-handle ng business. Nakikita ko naman guys, kaya niya marunong siya makipag-usap. May talent, matalino yung nakikita ko sa person mo. Yun nga lang, parang ngayon, mas nararamdaman mo parang may na-feel ka na baka maging sablay siya dito sa kung ano man yung pinagtutunan niya ng pansin. May mga pag-aalinlangan ka. Though parang nagiging successful na kayo Ang problema lang dito guys, may ibang taong pwedeng sumira dun sa discarded person. Baka kasi may mga naiinggit. Or sa madaling sabi guys, maraming gustong sumabutahe, no? Kumbaga, nakikita kasi nila na hitik sa bunga yung person mo, kaya maraming gustong pabagsak. Maraming naiinggit Okay? So, ngayon guys, parang mas okay rin na parang piliin nyo kung sino yung mga taong ipapasok nyo lang sa circle nyo, no? Sa group of friends. Sa ano lang guys, sa loob ng inyong goal sa buhay, no? Na parang tutulong sa inyo na maging successful or makuha yung bagay na yon. Pero nga guys, nakikita ko kasi ito sa side ng person mo. Kaya siguro ikaw, may pag-aalinlangan dito na parang masyadong naging busy, masyadong workaholic, nawala na ng time. Nag-aalala ka na parang paano ko kaya siya tutulungan, ano kayang suggestion ng gagawin ko sa taong to. Parang ganun yun nasa sense ko dyan, guys. Okay, mapaisip kayo kung paano mo siya, guys, bibigyan ng, ng advice or paano mo siya asikasuhin. Kasi sa inyo nga, wala na siya naging time. Okay, kaya siguro naninimbang ka rito. Okay, kasi yung ginagawa niya, guys, is para sa sarili niya or para sa ibang tao. Then yung para sa inyong dalawa, alam mo yon, wala siyang ginagawa. Ang dami niyang goal dito, no? Ang dami niyang sineset na goal in the near future or kahit ngayon. Pero mas nakikita ko yung effort nga sa inyo. Parang, ikaw yung unti-unting nagpupundar, pero yung person mo, guys, alam mo yan, nagpupundar din naman, pero hindi katulad ng kung gaano kalaki yung naiaambag, no? Yung mas nagagawa mo dyan. Tignan pa natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong the sun. Okay. So guys, itong the sun, success pa rin to, no? Nakikita ko mukhang successful naman to, ha? Siguro kasi, may mga bagay na hindi ka natutuwa, like kung paano kanya kausapin, kung paano yung treatment niya sa inyo, parang laging galit, di mo na siya makilala, parang ang layo niya na sa dati. So, yun yung mainam na gawin mo siguro is, parang balansihin mo talaga. Kasi dito nagbabalance ka na Pakiramdaman mo, kung worth it pa. Kasi kung utak na yung pagaganahin mo, safe ka rito. Pero kung puso yung pagaganahin mo, masasaktan ka rito. Okay? Kung magpo-focus ka dito sa goal mo, ayan collaboration, focus, common goal. Kung magpo-focus ka lang dun sa goal mo na parang,
someone na tutulong sa inyo na makuha yung stability at ililess mo yung sobrang pagmamahal mo sa taong to. Kung utak talaga pagaganahin nyo, guys. 'Di ba? Secure ka dito kay person. Pero kung mas matimbang sa inyo yung puso na parang like ka nanghihingi ng attention, kasi nga wala siyang time sa inyo, lagi yung pag-aaway, guys. Kasi nga wala kang makukuha same energy dito sa taong to, no? Wala kang makukuhang emosyon. Komosyon, parang baka lagi kayo magtalo nitong taong to. Okay. So, minsan parang napapaisip din kayo na parang papabura mo na lang ba or kukontrahin mo siya. Kasi may mga opinion siyang ginagawa or plano na parang hindi ka na sinasama dun sa plano. Pero secure ka naman kasi mukhang hindi naman nagkukulang. Mukhang good provider naman si person. Tingnan natin. Meron tayong 8 of Swords. Okay. Feeling trap, blind to the truth, self-limiting. Okay. So guys, yung sinasabi dito, since 8 of Swords to, feeling stuck eh. Alam mo, nag-iisip ka ng emosyon, nag-iisip ka ng parang broken-hearted ka dito sa sitwasyon na to, habang yung person mo, guys, nangangarap. So, titignan pa natin, guys, kasi yung pinapakita sa akin dito, medyo trap ka dun sa sitwasyon. And, mahirap talaga kasi naghanap ka siguro ng lambing dun sa person mo. Naghanap ka ng oras. And yun yung parang hindi niya ma-provide dito. Hindi kanya kayang bigyan ng time. Hindi niya kayang mag-effort. Pero mukhang hindi naman siya nagkukulang kasi mukhang good provider naman si person. So by the way, tignan pa natin. Kanina pa tong love reading. Meron tayong the Fool, innocence, new beginning. O, diba? O, baka may magalit, guys, ha? May nakikita akong energy dito na may mga naging isip bata talaga. Pwede ikaw yan or yung person mo. Okay. The Fool, ayun yung dahilan. Kasi kung hindi ka matured, hindi mo naiisip kung ano yung mga tama dito sa relasyon na to or ano yung pwede mag-benefits sa inyo. And kung iniisip nyo lang, guys, is parang napapabayaan na kayo kung puro lang pagmamahal, guys. Pag nag-I love you ba sa inyo yung person nyo, pabubusog ka na ba doon? Kasi nakikita ko mukhang nagtatrabaho yung person mo pero napagdududahan, no? Or pwedeng siya tong immature kasi may ending na dito, oh. Okay, tingnan pa natin. Meron tayong 5 of Cups. Focus on loss, unwelcome changes, trauma. Ayan. 'Di ba? So, ex mo na to, naghiwalay na pala kayo. So, nakikita ko sa inyo, guys, pwedeng bago lang to, no? Pwedeng hindi pa kayo ready. Kasi, una sa lahat, ang naging struggle ng iba dito is financial. Pwedeng nag-end tong relasyon na to na parang hindi kayo naging handa na talagang yun na yung final na pagtatapos. Kasi, yun, no, nakapokus ka pa dun sa mga nawala, eh. Nakapokus ka dun sa mga bagay na hindi mo na nakasanayan mo, no? Ngayon kasi para may pagbabago pagdating sa pamumuhay and nakikita ka na someone na hindi ka sanay. Tingnan natin. Meron tayong Queen of Coins. Ayan. So, may mga ano pa rito. Tawag dito, guys. Mama's boy, mama's girl. Kumbaga, totally attached pa dun sa mga magulang, di pa kayang mag-let go. Depende pa rin sa magulang. Nasanay, no? Nasanay na parang inaasikaso, nasanay kayo na parang inaalagaan kayo ngayon. So, at least, di ba, mabawi. Okay? Yan din guys, yung parang pinapakita sa akin dito na parang ang dating doon sa person mo. Parang dapat nakapokus na lang kayo dun sa pamilya nyo eh, or sa inyo eh, sa pangarap nyo, no? Sa goal nyo sa buhay. Pero, since nag-e-effort ka nga dito para sa goal nyo, siguro kaya ganon din yung energy ng person mo kasi nag-mirror. Kasi nakikita ka niya na someone na hindi mo kayang i-let go yung responsibilidad mo rin sa pamilya mo.
And normal naman yon guys. Pero pag may pamilya na kasi, normal yon kung ikaw ay dalaga pa or binata pa, wala pa kayo talagang binubuong pamilya. Ang hindi normal dito guys is yung may sarili ka ng pamilya. Pwede kang tumulong pero hindi mo na yung responsibilidad. Yun talaga guys ang reality. Kasi sa Pilipinas lang naman uso yung tulungan. Okay, sa ibang bansa pag 18 years old pinababayaan ng lumipad, di ba? So, kaya walang pag-asenso sa bilang isang individual kasi isipin mo kung 9 kayo or 10 kayo sa bahay tapos ikaw lang yung breadwinner. Isipin mo yung 9 na yun tutulungan mo lahat. Tapos pwedeng in-spoiled mo pa na maging tamad yung mga yon. Pero kung same energy naman guys, like nag-e-effort ka sa family mo tapos inaalagaan ka, inaaruga ka naman guys. Kumbaga binabalik nila yung pag-aalagang binibigay mo. 'Di ba? Okay lang 'yon. Okay? Kasi talagang na-appreciate ka nila na parang sa end nila, yun lang yung kaya nilang ibigay kasi wala naman silang hanap buhay. Ang kaya lang nila guys ibigay is tumulong sa mga bagay na hindi mo kayang gawin. Parang sila na yung gagawa nun. Okay? So, by the way, tignan pa natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong love deserve another chance. O, diba? Deserve nyo daw guys ang second chance. Baka misunderstanding lang itong nangyari na to. Pwede nyo pa itong maayos. Ngayon kasi guys, ayun para kung kailan nawala, saka humupa yung tension sa side mo, na parang ang dating sa akin dito guys, saka ka nakakaisip na, may point naman pala siya, tama rin siya, then parang saka ka na-attach dun sa taong yon. Okay, yun po yung nakikita ko dyan. Tingnan pa natin. Additional message, meron tayong, I feel alone even when we're together. Ayan parang ikaw to nakaka-feel na to na parang kahit magkasama kayo, parang wala rin naman siya sa tabi nyo, parang hindi nyo rin siya guys ma-feel, hindi nyo ma-feel yung presensya ni person. So, yan yung nakikita ko dyan. Okay, tingnan pa natin. Additional message. Kanina tong love reading. Meron tayong let's turn mistake into lesson. So, maganda rin naman guys, parang blessing in disguise din yung nangyari na naghiwalay kayo ng person mo. Kasi, ang naging resulta niya guys is mas na-appreciate nyo yung isa't isa, no? Kumbaga, nagkaroon ng awakening na parang kailangan lang pala talaga maghiwalay para ma-realize nyo yung halaga ng isa't isa. Okay? And nakikita ko na-realize ka rin ng person mo. Okay? Hindi lang kayo nagkaintindihan dito. Kasi ganun din yung malinaw na pinakita sa akin dito. Mukhang ikaw may plano ka, pero hindi ka naintindihan ng person mo sa plano mo. Kasi mas nakikita niya rito, mas nag-focus ka sa mga responsibilidad mo sa halip na dapat sa inyo. Ikaw naman, nakikita mo yung person mo na parang baka hindi ka na mahal, masyado nang busy, masyado na guys, nagpo-focus sa trabaho, masyado na workaholic. Nakikita mo siya na parang mas nag-e-effort sa ibang bagay, baka madamot sa inyo. So, yun, di nga kayo nagkakaintindihan. Kulang siya guys sa pag-uusap. Okay. May pagtatalo, pero guys, mukhang maayos niya pa to ha. Why can't you see my heart? So, yan sabi ng person mo, ba't hindi mo maramdaman? Ba't hindi mo makita? Mahal ka naman niya, nag-e-effort naman siya, pero bakit parang kulang? Ba't hindi mo siya maramdaman? Ginagawa naman daw niya yung lahat para dito. So, titignan pa natin guys ha. Energy ni person. Okay. So guys, again, comment lang po kayo dyan sa baba para maisama ko kayo sa aking full moon manifestation. Okay? So, by the way, nasaan ba yung card natin? Nararamdaman ng person mo? Ano yung nararamdaman ng person mo dito sa relasyon na to? Ano yung nararamdaman? Meron tayong 7 of coins.
persistence, manifesting ideas, hard work, pace. 7 of coins. So guys, yung pinapakita sa akin dito, yung nararamdaman niya, yung ginagawa naman daw niya dito, kung hindi mo naintindihan, para naman daw sa future yung dalawa. Kasi, 7 of coins to eh. Grabe yung effort niya na makuha yung stability or magkaroon kayo ng sariling pagmamay-ari. Kung masyado siyang busy, like, puro trabaho, tapos pag uwi sa bahay, wala na siyang time. Kung mahilig siya sa online games, mas nakapokus siya doon. Okay? Na parang hindi kayo guys nabibigyan ng attention. Yun po. Tignan pa natin. Additional message. Meron tayong faith, renewal, healing, the star. Faith, renewal, and healing. So, yung pinapakita sa akin dito, guys, ayan, parang hinahayaan ka lang daw muna niya mag-isip. Parang ganun din siya, kinakalma niya rin muna yung sarili niya. And, parang, ayan, di ba may renewal? So, ibig sabihin, nasa sistema niya na parang, maayos pa namin to. Hayaan ko na lang muna siyang mag-isip. Hayaan ko muna siyang maparanoid doon. Ganun yung nakakita ko sa person mo. Pero guys, mukhang kakausapin ka rin nito. Mukhang magkakais din kayo guys, sa mga nagkaroon ng misunderstanding ngayon. Siguro yung pagtatalo na to is parang days pa lang yung nakakalipas. Pwedeng tampuhan talaga siya na malala. And yung iba sa inyo guys, parang medyo naging malungkot ka lang siguro kasi or nakaramdam ka lang ng selos na mas nag-e-effort siya sa iba tapos sa inyo hindi. Parang pagka sa inyo, kailangan pa magmakaawa. Something like that. Tingnan natin. Meron tayong 4 of Swords. Mental overload, sanctuary, solitude. So guys, itong 4 of Swords na to, nagkakaroon siya ng sleepless night. Ibig sabihin, parang todo trabaho to eh. Wala na ata itong ginawa kundi puro trabaho. Nagpapayaman ata si person mo guys. May emosyon naman to guys. Parang medyo lang siya. Hindi lang showy, no? Hindi lang siya showy, pero mukhang mahal ka naman ito. Siguro wala lang talaga siyang time na controlling ka. Like, bahala ka kung yan ang gusto mong gawin. O yan yung plano mo. Mga ganon. So, by the way, tignan pa natin. Okay. Meron tayong 5 of Swords, surrender, defeat, the cause of battle. Ayan. Siguro guys, medyo kina-trigger mo is yung tawag dito, parang kinompronta mo siya, tapos wala ka nakukuha ang sagot kasi mukhang tahimik lang. So, mas lalo ka na-trigger kasi yung inaway mo guys, hindi gumagante, no? Na parang ikaw tuloy yung na-guilty sa sarili mo, baka ako may mali. Baka kasalanan ko. Na parang, ganun yung ginawa niya guys, no? Parang, taste your own medicine. Parang ganun yung ginawa niya eh. Parang psychology reverse ba tawag? Okay? Parang gusto niyang ma-experience mo or ma-realize mo ang lahat-lahat sa pananahimik niya. Okay, so meron tayong the Emperor, dependability, authority, and structure. Emperor naman siya guys, good provider sa Emperor, saka friendly to. Marunong to makisama. Gusto siya ng mga tao. Controlling lang. Kasi nga, Emperor nga yung energy niya. Okay. Tignan natin. Additional message. Additional message. Ano yung nararamdaman ni person? Meron tayong, your love has changed my life. So, inspiration ka naman, guys. So, malinaw yung nakikita ko, maayos nito to 100%. Misunderstanding lang to. Ikaw, ka lang, topakin ka lang, guys, no? Tinotoyo ka lang. Nabibigyan mo lang ng meaning yung mga ginagawa nitong taong to. Pero mukhang solid naman to relasyon. Pero, so, nakikita ko naman, guys, mukhang wala namang third party dito. Pwede nagselos lang sa maliit na bagay, no?
Meron tayong my love for you is endless. Diba? Araw-araw pa rin siya kinikilig. Mahal ka pa rin niya. And nai-inspire mo pa rin si person. Meron tayong let love fill spaces once occupied by sorrow. Okay. Kanina po itong love reading. Meron tayong respect. Begin with me. So, yun. Guys, nare-respeto niya kung ano yung gusto mo mangyari. Kung bakit, nung nakipaghiwalay ka o nagtalo kayo, guys, hindi ka niya na sinagot, hinayaan ka na lang niya. Kasi nirespeto niya na baka yun talaga yung nararamdaman mo. So, hinayaan ka niya dun sa pakiramdam na yon na parang pag-isipan mo yan. Sure ka na ba dyan? Parang ganon. So, tingnan pa natin. Additional message. Nararamdaman niya. I'm single. Di ba? You know? I'm single right now. I'm not attached to anyone and not looking to get into a relationship. So, single si person. Medyo ano siya guys, cold. Cold yung emosyon niya. Ang hirap lang guys, spellingin ng energy, no? Okay, additional message. Meron tayong focus on money. Like what I said guys, workaholic si person. And, ayan, single siya ngayon kasi nga naghiwalay kayo eh. Pero nakita ko guys, maayos naman to. Susuyuin ko pa rin, no? Neto, need time to heal right now. I'm in a space where I need to focus on my healing and self-love. This isn't about you. It's about me. So, diba, kung chinachat mo siya guys, hindi na siya sumasagot. Hindi na siya guys naghahabol kasi pinabayaan ka na niya eh. Nayaan niya na lamunin ka na ng sistema na gusto mong mangyari sa sarili mo. Na parang, oh sige, baka yan yung talagang nararamdaman mo. Wala siya guys masyadong say. Niha-niho, wala ka nakuha sagot sa taong to. So, mas natitrigger ka dito. Mas nagngingit-ngit, mas naiinis. Gusto niya sabihin sa inyo, meron tayong I want you, diba? I wish I could share my good news with you. So, ngayon kasi guys is no contact kayo, no? Okay? And ang dami niyang gustong sabihin sa inyo ngayon. Gusto niya makipagkwentuhan, pero hindi niya magawa kasi nag-iiwasan nga kayo. Meron tayong I look for you everywhere. So, blinak mo yan. Blinak mo yan si person. So, paano ka nga naman niya kakausapin, no? Tapos, ang malala nito, blinak mo siya. Tapos, ang nasa isip mo, dapat habulin ka niya. So, isipin mo na lang, guys. Paano kanya habulin kung blinak mo sa lahat ng social media? Diba? Tignan natin zodiac sign ni person. Meron tayong Aries, Cancer, Gemini, Taurus, Pisces, and Aquarius. Meron tayong Aries, Gemini, Aquarius, Cancer, Scorpio, and Virgo energy. Last, Virgo, Scorpio, Cancer, Aries, Gemini, and Aquarius. So, nakasung ano ha? Aquarius, saka Gemini, Pisces, Virgo, Scorpio. Nakasung energy na yan. Okay, so pag paulit-ulit guys yung zodiac sign, ibig sabihin, siya na talaga yon, malakas talaga yung energy niya na yon. So, doon tayo guys na nararamdaman mo. Okay. So, nararamdaman mo kay person. Ano yung nararamdaman mo? Nararamdaman mo kay person. Meron tayong King of Coins, grounded, successful business empire. So, yun, parang ang dating sa inyo, guys, is ginagawa niya lang yung gusto niya, focus lang sa sarili niya, binubuo niya lang yung sarili niya, na parang pinabayaan ka na niya. Parang tingin mo is wala siyang pangarap para sa inyo. Kasi Ace of Wands, parang pinabayaan ka niya lumipad mag-isa, mangarap mag-isa, na parang lahat ng effort na ginagawa mo is para sa kanya, tapos siya pang nag-effort para sa kanya pa rin yun. So, siguro yung ang nangyayari kasi dito, ang dating sa inyo is unfair, no? Unfair siya kasi hindi kayo same energy. Unfair kasi ikaw yung bigay ng bigay sa kanya tapos siya wala. Okay ba? Kasi wala naman siya guys pera. Nagsisimula pa lang to. Meron tayong the sun, successful, success, optimism, and openness. Ayan, the sun. New beginning. So, I think yung iba sa inyo, parang si person mo yung nag-push sa inyo na, alam mo yon na mag-focus ka sa goal mo, sa career mo. Okay, zodiac sign, Capricorn, Pisces, Taurus, Gemini, Leo, and Aries. Meron tayong Libra, Capricorn, Pisces, Aquarius, Gemini, and Taurus energy. Meron tayong Virgo, Scorpio, Cancer, and Aquarius energy. So, tignan natin in the near future.
in the near future. Saan na ito papunta? Ayan, ano ba to? Flirt. Ayan, lalandiin ka na naman. Okay, maayos niyo pa to guys. Lalandi ulit si person sa inyo. Ayan no, pipilitin ka niya mag-usap tayo. Pero ikaw guys, pakipot, release your ex. Pero si person guys, mag-usap tayo, tas ikaw, todo iwas, ayaw mo makipag-usap. Grabe naman yan guys. Todo lang din yung ginagawa sa inyo, ayaw nyo pa. Ayun na, pay attention to the red flag. Kasi nakapokus ka dun sa mga kasalanan niya eh. So, by the way, guys, ito lang po ang inyong daily love reading again bukas po. God bless and love you all. Bye-bye!